Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung ating reading for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Sa mga gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Trader, search mo na siya sa Facebook. Yan. And let's start. Friend ko yun guys, hindi ako yun ha. Okay. So this is for Virgo, Sun, Moon, or Rising. General love reading. Kung gusto mo na nakakonsentrate sa money or single reading, yung pang single, inilalagay ko yan sa title. Ang aking almost daily reading talaga ay love, okay? So, start na natin. Kung ikaw ay cross-watcher, welcome ka dito sa ating reading. And, kahit sinasabi kong person mo, pwedeng ikaw yon ha? At kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng person mo yon. Depende sa sitwasyon mo. Kasi pwedeng magkapalit-palit ang makuha kong energy eh. Anyway, you do have here the Star, the Lovers, the Ten of Cups, bottom of the deck, Eight of Wands. Okay, Virgo. Eto maganda to, no? If you are in a relationship, kung ikaw ay nasa isang relasyon, nakita tayo ng maybe, yung iba hindi relasyon but rather connection. Okay? Rather connection. Yung iba connection, wala pa namang relasyon. Yung iba naman kung ikaw ay nasa relasyon na, and so definitely meron kang kakonect. So hindi talaga to para sa mga walang kakonect, okay? Nakakita tayo dito ng the Star, which is your focusing sa iyong goals, sa iyong wishes. At kung ikaw ay may kakonect, I feel like sa connection mo sa person na ito, may growth, no? Dito sa connection ninyo. Tapos may growth pa sa'yo as an individual. 'Di ba? Yun yung magandang connection talaga eh. Yung nag-grow ka na, nag-grow kayo, tapos yan, yung may kanya-kanya kayong growth. Hindi lang ikaw, pati siya. And nakikita natin dito, pwedeng with the Star, maybe meron kang binubuong focus mo yung iba sa sarili mo. And then, with the Ten of Cups, nakikita natin ang happy connection. Yung iba, if you are married to this person, happy family kind of energy. Ayan, the Fool. Yung iba sa inyo, willing to take the risk. Willing ka mag-take ng risk. Lalo na may kinalaman sa future with the Eight of Cups. Okay? Ito, nandito pa sa ilalim yung the Hierophant and the Sun. Okay? So, actually, this is puro halos major arcana to, guys. Ayan, no? The Fool is a major arcana, the Hierophant, the Sun, tapos the Star and the Lovers. Okay? So, Leo, Sagittarius, Taurus, Gemini. Aquarius. So, punta tayo sa person na kakonect mo. Sino to? Na-appreciate ko guys yung mga comment ninyo. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Nagpapakita yun ng malaking suporta. Tsaka isa pa nakakatulong din guys sa iba dahil nag-grow ang ating channel. May mga napansin ko nito mga nakaraan, ang dami nagko-comment. So, marami tayong nabibigyan ng guidance kasi yung video ko ay nakakarating din sa kanila. Alam mo yun, the more na may nagko-comment, marami ang napupuntahan ng video natin, And marami tayong nabibigyan ng guidance. Okay, you do have here the Six of Pentacles, the Knight of Cups, and the Hierophant. Okay. This person, may offer siya sa'yo. This person is someone very mature. May offer siya sa'yo. Pwedeng offer of tulong, pakikipagtulungan, or partnership. Pero may kinalaman ito sa pera. The Devil is here. I feel like may mga choices itong person na ito regarding with the Devil and the Hierophant. Ang mas nakukuha ko ditong choices niya is you could be the Hierophant. You could be the Hierophant para sa buhay niya. Ang ibig sabihin nito, ikaw ang nagtuturo sa kanya ng mga bagay na dapat niyang matutunan. So,
you would relate sa reading na 'to, alam mong para sa'yo 'tong reading na 'to, kung may mga itinuturo ka sa kanya. This is not for narcissist connection. Bakit? Ang narcissist nakukuha natin dito sa The Devil, Capricorn energy. Taurus, Virgo energy. Pero ang nakukuha natin, you are the Hierophant. You are someone na nagtuturo sa kanya. Ikaw nagbibigay sa kanya ng inspiration with the Star and the Lovers. Regardless kung may connection kayo, regardless kung may relasyon kayo or wala. Kasi ito namang reading na ito hindi para sa magkakarelasyon lang. Pero nakita tayo dito na gusto kitang offeran, gusto ko ng partnership sa'yo, gusto ko ng tulungan. Kasama ka, I can see Libra energy. Virgo, ayan. Aries, Leo, and Sagittarius. So, itong person na to, gusto niya talagang mag-offer sa'yo ng something. Kasi marami ako natututunan sa'yo parang ganon. Kasi isa pa, ang daming nagbabago sa buhay ko pag nandyan ka. So, itong person na to, gusto niya mag-offer sa'yo ng something. And kung may connection man, itong person na to with the other person, pwedeng ganon. Pero hindi ko sinasabing ganon kasi with the devil, this could be, kung usaping career, halimbawa, ikaw at yung isang career na choice niya, mas gusto niyang piliin yung sa'yo, kasama ka, pwedeng ganon. Yung iba naman, kung usaping love, maybe may other person. Pero with the devil, mas nakukuha natin, kaya lang siya nandun kasi nakatali siya. Alam mo yon. And narcissist, toxic yung energy ng person niya. Okay? And I feel like kung may connection man sa kanila pera, emotion ninyo sa isa't isa. Eight of Pentacles, the Queen of Swords, the Two of Swords, and the Strength card. The Fool is here, the Nine of Wands, the Hierophant, and the Nine of Wands is here. Bottom of the deck is the Five of Swords. Okay. So, nakikita natin, wino-workout mo yung sarili mo, nagpo-focus ka sa pera mo, finances mo, career mo. With the Queen of Swords, alam mo, ikaw yung tipo ng tao na parang, may mga times pa bago-bago isip mo. Two of Swords. This is you, pabago-bago isip mo. May times na, gusto mong i-cut off itong person na to. May times na nagfo-focus ka sa family mo or sa iba sa inyo, kung may iba ka pang kakonect, like may ka-connect kang iba ka-relasyon, I don't know, but there's an energy na ganon. Maybe may times na ganon, mas pinipili mo yon yung family, etc. Pero napakatibay ng connection ninyo Yun ang mahirap kalaban dito. Parang pinipilit mo yung sarili mo na mag-focus sa realidad, mag-focus sa buhay mo ngayon. Pero napakatibay ng connection na to with the Strength card na parang ang hirap i-deny. Mag-focus ka man sa realidad, mag-focus ka man sa present moment. Dumadating sa point na nagkakaroon ng connection sa inyo, baby, kasi with the High Priestess and the Hierophant, spiritual connection. Yun ang problema Ito naman person na to, ganun din. The more na nagfo-focus siya sa realidad, the more na nasasabi niya, wait lang, may kulang. Spiritually, honestly, sa'yo siya nakakaramdam ng feeling na nag-grow ako spiritually, nag-grow ang connection ko kay God, natututunan ko yung mga messages, like mga spiritual na bagay, ang dami ko natututunan dahil sa'yo or dahil sa connection na ito. So, with the Nine of Swords, nasasaktan siya, nalulungkot siya, nahihirapan siya. Bakit? Kasi, with the Fool, gustuhin man niya mag-take ng risk, mag-offer sa'yo. Pwedeng ang dami pang challenges ngayon sa kanya. And, the way I see this, pwedeng, the Emperor, ito nagpapakita ito as the person na kakonect niya I mean, the other person. No, ito yung nagiging balakid para magkaroon ng reconciliation, reconnection sa inyong dalawa. I mean,
this person is fantasizing you sexually. Sexually fantasizing you. Yung iba naman sa inyo, wala ka naman pinapakitang motibo, so on and so forth, na wala. Pwedeng to the point na wala pang nangyayari na sexual na bagay. Pero if ever na meron, I mean, regardless kung meron or walang nangyari, this person is fantasizing you. Not, hindi sa, pwede ko ba sabihin yung word? Wala akong maisip na word na ibibigay na mas maayos, pero, sige, sasabihin ko na, pero medyo SPG. Yun nga, yung hindi siya nagfa-fantasize in a malibog na paraan. Alam mo yun? Hindi sa ganong paraan. Na, alam mo yun, yung ang pagpapantasya niya, yung katawan mo, yung in-imagine niya na ikaw ay you're naked and everything. But no. Dito niya naramdaman yung feeling sa'yo, spiritual, sexual connection. Pero, yun yung pakiramdam ng love making. When this person fantasize about you, hindi yun dahil gusto niya makapagparaos. Ginagawa niya yun dahil gusto niyang mas maiparamdam yung pagmamahal niya sa'yo at maramdaman yung pagmamahal mo. And parang dito nagkaroon ng ibig sabihin yung love making at hindi lang basta sex. You know what I mean? Alam mo, napakalalim ng message na yun. Hindi ko rin alam bakit ganun ang pag-iisip nitong person na to, which is pwedeng yung iba sa inyo, hindi mo yun makikita sa kanya na ganun siyang klaseng mag-isip kasi napaka-deep niya napakalalim niya, no? Na pwedeng sa inyong dalawa mas malalim siya mag-isip, pero siya yung hindi mo makikitaan na ganun. Maybe hindi siya ganun ka-open na tao, pero ganun, sobrang lalim niya, no? Napakalalim ng message na yun. Like, ang tagal kong nakakapag-reading, but dito lang ako nakakuha ng message na sobrang lalim. And what will happen in the future sa inyong connection for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. 9 of Pentacles, the 7 of Cups, and the Knight of Wands. Six of Swords, the Page of Cups, and the Four of Cups. Clarify the Six of Swords. The King of Wands. Clarify the King of Wands. Six of Wands and the Ten of Pentacles. Oh well. Oh, may isa pa palang card. Ito medyo weird to kasi marami to kung tutuusin Pero I will get this as an extra message. Okay. Okay, nagets ko na kung bakit siya extra message. Ito siya 4 na card. Nakuha ko siya bakit siya extra message. Doon tayo sa extra message muna ha. Kung nakikita mo yung sarili mo na ikaw si King of Wands. Ito, sa'yo ang message na to, itong extra message na to, kung nakikita mo yung sarili mo as the Queen of Wands and the Queen of Wands and the Queen of Pentacles. Alam mo yan, yung iba sa inyo, matagal ka nang nanonood ng tarot reading or alam mo na yung, like, sa tarot reading, alam mo na kung sino ka doon, kung saan mo nararamdaman, pakiramdaman mong mabuti, saan ka sa tarot, pag tinignan mo yung mga tarot deck or pag narinig mo yung sa tarot yung mismong card na yon, alam mong ikaw yon.
So, if this is you, you feel like this is you, this is your extra message. This is your reading dito sa extra message. Why? Kasi I feel like and dito sa extra message na to, kung ikaw na itong matagal naghihintay with the Hanged Man, and you are the Queen of Pentacles, the Queen of Wands. Ano ba ito? Sino ba si Queen of Pentacles, Queen of Wands? Some of you may be someone who is very feminine pero masculine at the same time. Nakakaramdam tayo na ikaw yung tipo ng tao na hindi ka aasa sa partner mo, or kung ikaw ay babae especially, or LGBTQIA+, especially, okay lang kahit anong gender. Hindi ka aasa sa kanya pagdating sa usaping pinansyal kasi kaya mo sarili mo. If this is you. Kasi Queen of Wands and the Queen of Pentacles, they are someone stable. Ikaw pa nga ang kayang mag-advise sa iba sa usaping pera. And if ever na ikaw ay nagkaroon ng partner or may partner ka ngayon, ikaw ang nagbibigay ng advice sa kanya sa usaping pinansyal. Kung ano yung makakabuti sa kanya, kung ano yung tingin mong dapat gawin niya para magkaroon ng pera. You know, you are this person. Hindi naman dahil sa mukha kang pera, talagang magaling ka lang talaga. You are someone who is multi-talented. You are someone na nakikitaan mo ng kahinaan yung ibang tao or yung mga tao, pero at the same time, nakikita mo yung strength nila. Okay? And that means, hindi ka judgmental, but you can help other people, especially financially, pagdating sa kanilang finances. Ano yung magagawa nila na magandang makakatulong sa kanilang financial? Kahit sinong tao kahit hindi lang sa partner. Kahit sa halimbawa sa kaibigan, or kahit sa especially if you're someone na nasa mataas na posisyon, manager, or someone na negosyante, ayan, yung Queen of Pentacles and the Queen of Wands, someone who is financially stable and pwede may mga businesses, and someone who could guide others financially. Nakikitaan mo sila ng strength, and then dun mo sila ilalagay, o ikaw dito kita ilalagay, or if you're a boss, dito kita ilalagay kasi dito ka magaling. 'Di ba? And yung kahinaan nila, syempre hindi mo sila doon ilalagay. Well, other people will, sasabihin nila, hindi dapat ito yung matutunan niya, ito yung gawain niya. Pero nakikita mo yung tao, hindi yun ang strength niya. Hindi yun ang lakas niya. Yun ang kahinaan niya, bakit ko doon siya ilalagay? Para lang yan sa nag-aaral. Hindi mo kayang i-master lahat ng subject. Meron kang angking subject na doon ka magaling. And yun yung pinagfo-focusan mo sa mga tao, especially if you're a boss, a manager, an owner of, a business. So, kung ikaw to, this is your extra message. Okay? Nakuha mo na? Marami akong kinuha doon sa, marami akong binanggit na message dito kasi yun yung energy na nakuha ko. And the world, okay? Kung ikaw itong the world is completion. Kung ikaw yung matagal na naghihintay, nakakita tayo ng completion sa'yo. Makikita ka na ng person mo. Maybe in the past, hindi ka niya masyadong napansin, hindi ka niya nakita, hindi ka niya pinagtuunan ng pansin. Binaliwala ka niya. But with the world, makikita kita. Nakikita kita. Let's do this. Let's do this. Gawin na natin to. Ganun yung energy sa'yo. Ganun yung message sa'yo. Especially nagkaroon tayo ng solar eclipse Napaka-importante ng solar eclipse. Sa mga nakaraang video ko, in-explain ko kung ano yung epekto ng solar eclipse. Pero hindi ko maalala kasi marami akong in-upload na videos doon sa ibang channel din natin. Pero ikikwento ko lang para doon sa mga hindi naman nakanood ng ibang video. Ganito yon. Ang solar eclipse kasi ganito siya. Ito si Earth. Ito si Sun. Ito si Moon. Medyo lakihan natin ng konti. Kasi malaki si Sun Ito siya. Ito si Sun. Ito si Moon. Ngayon,
nung nagtapat si Sun at saka si Moon, di syempre, naharangan si liwanag. Yung shadow ngayon ng Moon or yung anino ng Moon ay tumama ngayon dito sa Earth. 'Di ba? Yung iba masasabi, ay may anino pala ang buwan. Oo. Kaya dumidilim anino yung nakikita natin pag may solar eclipse. Yun, tumama si anino ni buwan sa Earth. Ngayon, lalo na kung ikaw nandun tayo sa parte ng mundo na kitang-kita yung eclipse. Well, not all the time kasi kita natin siya. Okay? So, dahil tumama yung shadow, para siyang flashlight ngayon ang dating, ano? Flashlight pero anino style. So, it feels like dito sa person na ito, pwedeng may mga dati hindi siya nakikita doon sa connection ninyo, pero ngayon nakikita niya na. And because of that, dahil doon, nakakita tayo dito ngayon ng connection, completion sa connection ninyo. Gagamit ako ng ibang card para i-clarify kung anong gagawin nitong person na ito. Kasi ayokong galawin itong nasa ilalim or itong pinaka-card na ginagamit natin dahil may message para naman dun sa iba na hindi nakarelate na sila si Queen of Wands at si Queen of Pentacles. Okay? Kaya dun sa mga hindi nakarelate at stay put ka lang dyan dahil may message din naman para sa'yo. I am seeing number 212. 212. This could be a reading. Pwedeng lagi ba nagpapakita sa'yo yan? 212 or kung hindi ako nagkakamali, may pabango na ganun ang tatak. Pero hindi ako masyado sa mga ganyang detalye, mga bagay. Hindi ako malalahanin sa mga ganyang bagay. Madali kong makalimutan. Ulyanin po ako. So anyway, ano yung, ano tawag dito? Gagawin ng person na ito, please, spirit guides, angel guides, anong gagawin ng person na ito sa connection ninyo? You do have the 5 of swords and the lovers. Ayan, sinasabi ko na nga ba clarify natin, what's with the 5 of swords and the lovers? What's with the 5 of swords and the lovers? Knight of Coins. Okay. Knight of Coins is actually your person. Napakabagal ng niya, no? Ng movement niya. Isa yan sa pinakamabagal na card. Pinakamabagal na action ng Knight. I mean, a Knight is all about action. Lahat ng Knight is action. Pero Knight of Cups and the Knight of Pentacles, lalo na si Knight of Pentacles, gagawa ko ng action pag nakakita na ako ng stability or pwede na maging stable yung connection natin. And gagawa siya ng action pero ang gusto niya may stability, may commitment, may connection. Talaga. Okay, so with the Queen of Cups and the 5 of Cups, so nakikita natin ang action niya. Mahal ka ng person na ito. Kasi hindi naman siya malulungkot, masasaktan kung hindi ka niya mahal. So, mahal ka niya. And, you know, the number 5 sa numerology, this is number 5. Tapos, ito ay number 5 din. Ayan, 5 of swords and the 5 of cups. Ayan, pag inad mo yan is number 10. Pero yung number 5 kasi sa numerology, it's all about change. Gagawa siya ng pagbabago sa sitwasyon niya. And ayun nga, nakakita tayo dito ng relationship connection sa inyong dalawa with the lovers. The lovers. Lalo na kung maganda na connection or connection ninyo ngayon. Pwedeng may communication, ganun. Kumbaga doon pa lang sa simula ng reading, lalo na kung nakakonect ka doon. Okay? Pero kung hindi ka nakakonect doon, medyo, dito ka sa huling message natin. Ito yung huling message, okay? So, dun sa mga hindi nakarelate, hindi ikaw si Queen of Wands, hindi ikaw si Queen of Pentacles, maybe this is the near future for you. I feel like, and by the way, the Ace of Swords is also here, so that's signifies a new beginning sa inyong dalawa. Pero itong person mo matalino sabi ko nga sa'yo, hindi siya gagawa ng new beginning or connection sa inyong dalawa na walang kasiguraduhan. Okay? The Knight of Coins is someone holding
May hawak-hawak yan si Knight of Coins eh. Ito, para siyang kontrata or papel, documents na something na pwedeng kasunduan sa inyo dalawa or something. Commitment, connection, partnership, etc. So, ganun. Okay. Ang person na kakonect, dito sa isang message, well, honestly, this one is quite of like a sad connection in the future kasi ito, dediretsahin kita, kailangan mo mag-move on, dapat kang mag-move on. Hindi na sigurado yung person na ito sa'yo. At saka isa pa, yung iba naman sa inyo, pwede naka-move on ka na eh. Kinat off mo na tong person na to. Knight of Wands, maybe may mga action kang ginawa, tas wala namang ginawa tong person na ito. Kumbaga parang baliwala lang, and the devil is here. So nakakita tayo that, oo nga, mahirap yung connection niya sa iba, malungkot, masakit, pero masyado siyang pasensyosa. The Justice card is here, so maybe there's marriage na involved, especially if you're dealing with a person who is already married. Kasal siya, no? Nababago man yung pagmamahalan nila sa isa't isa, nagkakaroon man ng pag-aaway, pero mahal niya yung tao, mahal din siya ng tao. Nag-aaway lang sila, magkagalit lang sila. May times lang na ganun. Nagkakasama ng loob. And the Six of Cups, ibinibigay ng lahat ng person na ito dun sa person na kakonect niya. This is the Magician. This is like an energy of parang tawag dito, Virgo energy, and this is an energy of, pwedeng may mga times na hindi niya maintindihan yung person niya, but this person is focusing in the future ng person niya at ng person na kakonect niya. So you need to focus on your money, you have to move on. Yung person mo nagmo-move on, Page of Cups. In the future, I can see that like may mga iniisip pa nga siyang something na pwedeng gusto niyang mangyari pagdating sa child or children. Yeah. Kumbaga, importante ka sa kanya or naging importante ka sa kanya. Pero parang background ka na lang. Alam mo yung background, parang hindi ka niya mapapansin, pero naging importante ka, naging makulay buhay niya dahil sa'yo. Clarify kung para sa'yo ba to. Alamin natin. Give me card na magka-clarify kung para kanino itong last message na ito. The Six of Cups, if you're dealing with someone na past person mo tong taon to. Binigay mo lahat sa kanya. The Magician could be niloko ka. Niloko ka niya. Five of Wands, kung nagkaroon ng pag-aaway sa inyo. Literal. Para sa'yo to. The Page of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn energy. Justice card, Libra energy. Kung nag-offer siya ng something sa'yo, like maybe pinangakuan ka niya ng kasal, nag-offer siya na or maybe may binigay siya sa'yo. Or you I don't know kung may anak ka ba sa person na to, pwede may kinalaman sa child. But the Ten of Swords, lalo na kung kayo ito na nagkaroon ng ending sa inyo,
Alam mo, ang weird ng energy ng Ten of Swords dito. Para siyang antena. Nakikita ko dito. Alam mo yung antena? Hindi ko alam kung anong age mo na, but yung mga millennial, yan, ayan, inabot yan. Tsaka yung older generation, inabot yung antena ng TV, and even Gen Z, I think. Pero hindi, ng Gen Z, more on na yun, cable na kasi ang gamit nun sa TV. Pero, katulad ng isang antena, hindi na natin ginagamit ngayon yun. May cable na, may wifi na. You need to let this person go. Medyo mahina na yung signal ninyo ngayon. Alam mong para sa'yo tong connection, reading na ito sa dulo, kung mahina na yung connection ninyo ngayon. Kumbaga, ilang years na yung binilang, I will not say months, but years na yung binilang, tapos hindi pa rin nagpaparamdam tong taong to. Wala pa rin connection sa inyo. Hindi ganun katibay yung connection. Ibig sabihin, nag-end na siya. You have to accept the fact that this person is no longer coming back. Mas matimbang na ngayon yung person na kakonect niya. You should think about your future. Ayan, no? Two of Pentacles, the Eight of Cups, the Death card, and the Eight of Wands. So, mas matimbang na ngayon itong family. And the Death card, you should let this person go. Ten of Wands, hindi niya kayang i-let go yung person or yung family niya. Mahirap or masakit man, may mga times, binanggit ko na kanina, may mga times na marami siyang obligasyon, responsibilidad, kaya kahit nahirapan siya, pipilitin niya yun, titiisin niya yun. At saka isa pa, masaya na siya with the Sun. Okay? Three of Swords and the Three of Cups. Kung magkakaroon ng connection sa inyo, reconciliation, masasaktan ka lang. So, ikaw ang kausap ko kung ikaw yun, kung nakarelate ka dito sa part na ito. Lalo na nga kung matagal na kayong walang connection. Taon na yung binilang. So, honestly, huwag ka na umasa. Thank you for watching, guys. Please do like and subscribe. Pa-comment down dyan sa baba. And hopefully nagugustuhan mo yung reading ko. Paiba-iba yung reading ko, guys. Yung iba, hinahanap nila yung ganitong klaseng reading. Well, to tell you what, kahit hindi ka mag-subscribe sa akin kasi hindi ako nandito para i-please ka. Hindi ako nandito para i-entertain ka. Nandito ako to give guidance. Yung sasabihin ng ibang tarot readers, this is for entertainment only. No, this is not for entertainment only. Buhay na pinag-uusapan natin dito. Nag-guide ako ng tao. And yan. I'm here for a purpose, no? Hindi ako nandito para sa subscriber or follower or what. So, I will read kung ano yung klaseng reading na gusto kong gawain because first and foremost, this is my channel. Ayan. So, ganun lang talaga. Prangka lang po ako magsalita. So, maraming salamat. I love you all and bye-bye.